Good morning, everyone. Good morning, my dear sisters in Christ, young ladies, and everyone out there, and also to the young people. Good morning, and I hope you have a good Saturday morning. Again, we are here in our Bible study group for women and also for our young ladies and also to our young people. So, for the last Saturday, we talked about how to be a virtuous woman. So, we are going to continue that one today. So, I know ang mga mommies out there are very busy, especially when it is Saturday. I know some of you are doing your laundry. Muna ang time na maka-general cleaning ta sa balay. So, I hope that you are in very good health. Kaya kita mga mommies, bawal ta magkasakit, no? Dili jud mahuman ang mga trabaho sa balay. So, please take good care of yourself. We are always praying for you. Kay bawal jud magkasakit ang nanay kay maskin one day lang nga magkasakit ang nanay murag nagkagubot na ang panimalay. So very important kaayo ang ato ang role no sa ato ang mga families. So to all the mommies out there who are listening, thank you very much for sparing your time maskin pa sa inyo nga ka busy. Okay, so ang ato ang lesson is how to be a virtuous woman, and we are going to continue that today. Kay dako kaayo og storyahonon ang kaning how to be a virtuous woman. So each one of us gusto din nato mahimong a virtuous woman. Okay, so but before that, we are going to pray first in order for us to formally start sa ato ang Bible study. We will ask God's help and guidance to bless our Bible study for today. Nga tagaan ta sa Ginoo og message, because this message is not just coming from me, no? Dili niya ako ang kaugalingon ato aning gipangayo sa Ginoo. This is God's word, and para pod ma-share pod sa inyong hadinha. So mo gani ni nga naatay online nga Bible study, no? Kay lisod ta po ko ning mga mommies kay daghan, no, especially ang mga uban na ay work, so naga-office sila Monday to Friday, and ang Saturday kasi pa ang Sunday sumupa na ilahang mga trabaho sa mga balay. But we should always remember to put God first. Mauna nga ang kanang Sunday atua jud na ibalaan para sa Ginoo, no? Kay Sunday is the Lord's Day. So ato jud nang ihatag sa Ginoo. Di jud nato kuhaon kay kabalo mo ang trabaho dili jud mahuman. Di jud mahuman in taon ang trabaho as long as we are alive. Ang labhonon ay perting dalian, ang laba ka karon pagkaugmawa na paspas jud kayo na mapuno. Pero sa ako nakitaan po sa Facebook, magpasalamat po day tanong nga daghan ang labhonon. That means daw nga imong loved ones, imong mga family members are still living together diha sa imong panimalay. Kay moabot pud ang time nga maglagyo adto na sila glagyo masipag unsa kadaghan nimong anak, moabot man pud ang time nga mo live jud siya, no? Kay mangita po sila, maghimo po sila ilaha nga family. So that is God's design, no? Naana sa Matthew nga ang atong mga anak sakit man, mamara ba jud ang muhilak pag buhawa na nato ang mga anak, no? Kay magbukod na sila. So ang mga mama mo attach kaayo, muhilak magani maski padulong lag college, no? Kay ako po, nag-college ko, layo man mi, so makaulit lang mi every semester. So, ang mama muhilak yun, pati ang anak, kaya nga naman, grabe kaayo ang atong attachment sa ato ang mga mama, no? So, muna nga, ato ang tagaan, no? Ug time. And malipay ta nga nato ang mga anak. Let us cherish the time nga samukan man ta or gubutan ta nga naa sila, no, murag ko usahay samok, usahay mapuno ta, ma-overwhelm ta kay daghan pa tag huna sige pangulit ang imuha nga gamay. But cherish those moments. Di nato ibutang ang pressure sa mga bata nga tuwa silang masyagitan, no, nga makahatag og negative effects sa ilaha because they don't understand unsa atong mga stress, gamay pagud na sila mga bata pa. So let us pray and ask God's help nga makaya na to ba, no? Natay patience, dili ta mo burst out. Okay, naapay ato ang bana, naapay pamilya, naapay mga anak, naapay balay. So ang finances, ang budget, so daghan kayo pressure ug stress sa usa ka
asawa. So, nagay no, mag-multitask ta, pero lisod man jud ang mag-multitask, di man jud nato mahimo, no? Pero ginabuhat nato ang mga babayi, no, mag-multitask na lang ta, nagluto, samtang naglaba, and then samtang nakaload, kung ay may washing machine, di nanilhig, nagunsa, nagmap, o para lang nato mabuhat, no? And sometimes, makaingon tao, dili man na-appreciate ang akuan, trabaho, no? Usahay nga na nga to ang mga mindset. Pero kabalo ka, ang mga lalaki di lang mo kayo expressive in the way that they say, no nga, ay salamat sa imong pagmap karon, salamat sa imong paglaba, but we know, ay ingon gani sila nga, mas mabantayan kung di na to mahimo ang atong mga trabaho, no? Wala nila na-appreciate nga maayo permi ang kuan, mga sanina pagkapilo, limpyo ang balay, pero pag once di na to mahimo, bantayan dayon, ugawa ning balay, ingon ana, muna nga sometimes no makaingon pud tag mabantayan ra pud nila no kung wala nato nahimo ang ato ang task, no. Pero di-appreciate na nila, we know, di lang sila as expressive nga isulti nila pero na-appreciate na sa ato ang anak o sa ato ang bana, no? So muna important kayo nga mahimo ta nga virtuous woman, no? Pati po sa to mga young people o ladies, atuan ning kat-unon unsa nato pagiging virtuous woman. Kay kitang tanan tagsa-tagsa nato naa jud tay mga dili maayo nga batasan, no? Because as we know, we have our old nature, and as long as we are still living, naata ning ato nga physical nga body, napamanggod niya tong flesh. So napadid ang lust of the flesh, lust of the eyes, and also the pride of life. Muna nga, we always need to ask God's help para nga makaya nato, no, nga atong old nature dili na siya mugawas pa og balik, no? Kay dili man yun ta ma-perfect, di man ta Ginoo, pero dili nato himuon nga kana bitong mahimo nato na siya nga reason na lang tao ra manggug ko magkamali jud ko, so magpakamali na lang, magpakasala na lang jud ka, so dili dapat ingon ana, no? Kasi atong pangayoon jud sa Ginoo. So naata sa Proverbs chapter 31, no? Proverbs chapter 31 verse 10. Ito ang i-review gamay. So, giingon diri nga, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. So, nakabalo ka kaning ruby, no? Red man na iyang color. It's a gem. Very precious kay lisod panggitaon. And grabe ang process. Kasi kung makita na nila, di man gud na nga pag makita nila, ana na siya og nawong, no? Naggilak-gilak na mo na makita nila, dili napa na siya sa kanang kuan pa no, mga rock or kanang mga raw materials pa, di jud nimo makita ang gagilak-gilak nga gem. So dako pa kay na siya process nga kinahanglan agian para mahimo pud na siya nga gem. So muna nga kita atong i-work out pud para mahimo ta nga precious gem. So unsa day dapat ang mga virtues, no, nga atong kapunon, ato ang i-practice and ato ang pangayoon sa Ginoo para mahimo tag virtuous woman nga giingon diri sa Proverbs chapter 31 nga muna siya ang gihatag nga guideline o principle sa Ginoo. Ay, it's not enough ra manggod ang uban ngayong abuutan man ko, loving ko sa ko ang asawa, ginahatag nako ang ilahang mga panginahanglan masin sa anak, nag-train man pud ko sa akong mga anak, ako na sila ginatudluan. Pero ang question is, nag-love ba ka uyon sa prinsipyo of design sa Ginoo? Nag-train ba ta sa ato ang mga anak according to the Bible, according to God's word and God's principle? Maybe imuha ra pud na nga kaugalingon nga design o prinsipyo, di ba? Kasi kung tao lahi-lahi baya, no? Mubitaw na dili ta mo ingon kana pareha sa mga batanon nga ginaingon nga be yourself, do whatever you want, have no fear. Dili na siya pwede kasi kung kita lang, if wala tay fear, we can do whatever we want, ang ato ang mahimo is sala gyud. Diba? Kay because we are sinful in nature. Maski pag unsaon nato, we are sinful in nature jud, no? That's why we need God, no? So muna ang gusto nato nga mahimo tang usa ka
precious gem. So ato ang istoryahan unsaon day no para mahimo tang precious gem. Kay kani gani sa giingon sa verse 10, for her price is far. Napagyoy far above rubies. So dili lang tagi compare sa mga gems, but more than pagyud sa mga gems. No? Kay dili gud ta butang, no? Usahay kaning mga babae nga gibinuangan, mingan dahil nga hindi ako laruan, naiiwan lang pag kanang kuan, di na nimo kinahanglan kay mga dulaan, di ba? Maabot man gyud sa punto kanatong mga anak, lisod ra ba kaayo kay kaning mga bata karon, mupalit lag dulaan, magdula sila one day or pila lang ka oras pagkaugma, hala dili naman ganahan. Gusto na pug another nga dulaan, di pareha sa una nga mangita naman tagdulaan na naasa ko environment, itong mga dulaan, mga tansan, nakasulay mga pupuanan, no? O mga ingana lang, pero karon grabe na kay ka-demanding, munang sobra pa nga mga pressure sa mga ginikanan, kaya mayon dayon tong anak nga, naasa among silingan, my classmate have this and have that, no? O, mag-demand dayon sila, diba? Okay, so muna nga, ato ang price no is far above rubies kung virtuous woman ta. So how to be a virtuous woman? So sa verse 11, giingon diri, the heart of her husband doth safely trust in her. So dapat naa daw trust ang ato ang husband sa atoa. Unsaon man nga para ato ang mga husband, ato ang husband mo trust sa atoa, no? Okay, so for us to be trusted, kinahanglan mahimo tang trustworthy. Unsa man ning trustworthy? We must be responsible, reliable, no? Dependable, nga dapat pud ta faithful. And for us to be faithful, kinahanglan ta honest and pure. Lisod ba ning mahimo tang honest and pure, no? Kay mingon gani ta nga dili gani ta perfect, makasasala gani ta. So how can we be honest and how can we be pure, no? Because we are naturally a sinner. So abrihan nato ang ato ang mga Bibles. Sa John chapter 8 verse 44. Let's say unsay giingon diri, no? John chapter 8 verse 44. We are naturally a sinner and also a liar, no? So sa pag-honest nga natural man day sa ato kayo, munang dali kayo sa atoa ang pagpamakak, because giingon diri sa Bible, John chapter 8 verse 44, ye are of your father the devil, and the lusts of the father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. No? So muna giingon diri, munang always jud no ginabalik-balik na ni Pastor John sa iyang wali, and also pag mag-proverbs siya during our kaning sa preliminaries sa klase, ginabalik-balik niya igsulti sa mga bata and also pud sa ihang mga sermons that there are only two kinds of men lang yun, no? Iya sa Ginoo o iya sa yawa. Lain man paminawon, no? Hala, anak ka sa yawa, tinuod na aman gud diri sa Bible, di ba? Ye are of your father the devil, and the lusts of your father you will do. That's why lisod gani sa atoa ang para mahimong virtuous, no? Sabto nato na we should know kung unsa jud ang pinakatinuod nato nga nature. Ilho nato kinsa ang atong kaugalingon para kabaluta unsaon day nato pag-change. No, we have to accept. Dili man gud nga pwede mag self-righteous ta. Kisa nagnon sa ako nga bakakon, di ba masuko ba yata ingnon nga bakakon na siya. Pero giingon diri sa Bible, kitang tanan di ay jud, no? Kung kita jud tanan, bakakon gyud, wala siguro nato nga wala nakasulay pamakak, because even ang mga white lies, that is also a lie. Ana lang go maski nagdula ta. Nya pagkaman nagtaguanay, di ba, hide and seek, mangutana dayon tungkuan, imuhang kadula. Siya asa nagtago si kuan? Siya wala ko kabalo, wala man din pero kabalo di ka. So that's already a lie. So dali ra jud kaayo sa ato ang pagpamakak man naman. It is our nature. No, so we have to accept that we are sinful.
Pero dili na nato himuon ha nga sinful man ko magpakasala na lang jud ko. So dili jud na siya dapat mao ang case, no? So mo din lisod day sa atoa ang pagiging honest, no, ang pagiging pure because we are sinful in nature. That's why we need God. Dili nato makaya. We cannot transform ourselves. Usahay bitaw ka ng mga mag-uyab. Muingon dayon na siya nga, uy, kana bitong lakiha. Nabag-o na siya sa dihang nagkauyab silang duha. That is not the true transformation. Nga naman, ang tinuod nga kabag-uhan, ang makapabag-o, ang Ginoo ra gyud. Yes, that's why we have to accept Jesus Christ as our personal Savior. Kaya ang Ginoo, siya man ang who died on the cross, no? Para limpyuhan ang tanan nato nga mga sala. Kay kung pinaagi lang sa ato ang kaugalingon, dili ta mahimong righteous. Because we cannot follow the 10 Commandments perfectly. Kagingon ba sa Bible? Kung naalay usa, nga mamali ka ana, so sa tanan na, o lisod kaayo jud, di ba? Kana po ganing, thou shalt not steal. Tumbata pa ta, makakuha manggid ta no nga walay pananghid usahay o kami sa kong ate nanguha mi og kuan kaning alkansya gibuak namo tong alkansya sa kuha nga mama ngano man kay gusto kay naka mopalit aton dako nga lollipop nga sa kuan tindahan sa silingan sa amuang balay. So it's very easy for us maskin walay nagtudlo sa atoa, no? Sayon kaayo sa atoa ang pamakak ug pagpangawat maskin sa bata pa nga wala nimo tudloi. Unang kinahanglan nato ang Ginoo. Kinahanglan nato si Jesus Christ for us to transform us. No? We are sinners. So giingon diri sa 2 Corinthians. Let us open our Bibles in 2 Corinthians. So 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So muna nga, kinahanglan nato si Jesus Christ para adunay tinuod nga transformation sa ato ang kaugalingon. Kay kung ato dang dawaton si Jesus Christ as our personal Lord and Savior, giingon diri, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. O mahimo tang bag-o, no? Kaya nga naman, naana nagpuyo ang Holy Spirit sa atoa. So kanang mga karaan nato, kana manggong mo duol ta sa Ginoo, ato siyang dawaton nga ato ang personal nga manluluwas, ato mang good i-surrender, no? Mugay na kinahanglan nga atong i-surrender ang ato ang mga karaan nga batasan, mga dautan nga batasan, ato jud na iampo sa Ginoo nga matanggal gyud siya. No? And it is a process. Mobitaw na nga ihatag sa Ginoo ang mga trials, unsa pa na din ha, ano na ama mga temptations, mga hurdles, unsa pa na moabot nga mga problems ato ang kinabuhi. That is one of the process, no? Nga ato ang agian para ma-improve sa atoa, no? Nadiya sa James chapter 1. Ang kanang mga trials, muna siya ang makapalig-on and makapa-exercise sa ato ang patience ug sa ato ang faith. O kay kung natay problema mo, duol man ta sa Ginoo, makahinumdum ta. No? So muna nga ato diyong pangayuon sa Ginoo. So, kinahanglan mo undergo ta og process. Just like the ruby, kay gusto man ta mahimo virtuous woman, far above rubies o dindot, di ba? No? Naay ka nang lahi baya gyud, no? Kung makakita ka og gem, imuha gyud na siyang taguan, imuha gyud siyang i-treasure. O kaya naman naa siya halaga, dako ang iyahang halaga. So para kita pud mahimo ding dako ang ato ang halaga, no? Muna nga kinahanglan ato aning katunon nga mga virtues. So kinahanglan nga atong siguraduon usa nga si Jesus Christ atong gidawat as our personal Lord and Savior, kay ang Ginoo ra gyud ang maka-change sa atoa. So when we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, mahimo tang new na creature. Why? Ang Holy Spirit nagdwell na sa atoa.
So imong pasudlon, no? Lord, ikaw ang maghari sa ako ang kinabuhi. So dapat atong i-surrender. And how to surrender that? We need humility. Kinahanglan dito maging humble. Makita nato kung humble ta kung we don't think of ourselves as mas taas kaysa uban. Kung usahay bitaw ni maglakaw ta. And then pagtanaw nimo ang uban gani, grabe kayo makatanaw no, from head to foot. So tanawon ka, unsa man iyang sanina, branded ba? Unsa man iyang sapatos, ingon ana. So tanawon nimo no, nakaingana kay din mo siyang i-size or i-gauge. Mas maayo pa man ko, mas bright pa ko ana niya. Mas gwapa pa ko sa iya ha. O ngano man na. That is pride, no? Gusto nimo dili ka malabuhan. Gusto nimo ikaw permi ang naa sa taas. So dili maka-work ang Holy Spirit sa atua kung dili ta magpaubos. Tanggalon jud nato na ato ang pride. So kinahanglan atong dawaton sa ato ang kaugalingon nga dili nato kaya kung wala ang Ginoo. So i-surrender nato na tanan, no? Ato ang ipangayo sa Ginoo nga kung tabian ta, unsa man na laylahi man ta og mga batasan, dali ba masuko, kulang og patience, nager ba ka, no? Sige na lang tagsyagit sa balay. So, ato nang pangayoon sa Ginoo, no? So, dapat ang old things, no? Wala na, nawala na siya. So, all things are become new. O, kana bitaw usahay, makaagita og mga nay problema na yan, gusto kag new start, di ba, no? O, so, kana pod, no? Ato nang pangayoon sa Ginoo nga mahimo ta nga new creature. So, ato ang basahon sa Ephesians chapter 1, verse 13. Okay, Ephesians chapter 1, verse 13. Okay, in whom that ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So once we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, gidawat nato ang Ginoo, Lord, I cannot save myself. I am a sinner. I need you, O Lord, nga mo save sa ako because we are bound to hell. O naana siya no sa Revelations chapter 21 verse 8 ato ang basahon. Nakabutang din nga masking sinners, di ba? Kana moingon ang uban, sinners go to hell. O tinuod yun na, kay naman na siya sa Bible, no? So sa Revelations chapter 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So klaro ka diha no, nakabutang and all liars naatay part sa hell. O, muna akong giingon gani no nga kinsa may wala nakapamakak sa ato maskin white lies, maskin katong bata pa ka, simple nga pamakak, so bakak na gid na siya, and we are bound to hell, no? Kay gibutang gani sa John 8:44, ye are of your father the devil, who is a liar. Muna nga liar pud ta. Sa dihang wala pa day nato dawata si Jesus Christ as our personal savior, duharam gud ang kasi sa tawo no, anak sa yawa o anak sa Ginoo. So anak gyud ta sa yawa sa una muna easy kayo sa ato ang pagpamaka. Pero mugani na nga kinahanglan nato ang Ginoo no para mahimo tang magkaroon ta og relationship. So it's not enough nga kanang nakailata sa Ginoo. Kay halos manggod tanan Christian country biya tano nakaila sa Ginoo, kaila ni Jesus Christ. O di ta maglisod pag ingon og Jesus Christ, oo, siya nang gilansang sa cross, siya ang amo ang savior, pero pag pangutana, so sigurado ka makaadto sa langit, you will have eternal life, ay dili pa nato masiguro. Ngano man nagsalig sila sa ilahang kaugalingon, wala sila kabalo kung unsa jud ang design sa Ginoo sa salvation, no? Kay kung kinahanglan pa nato ang good works, so sa ato pa unsa di ay vain lang to, kulang pa ba ang life ni Jesus Christ nga gi-offer? Dili no, he is more than enough. Perfect siya, Ginoo siya, no?
Limpyo kayo siya kay kung kita ang magpalansang, dili uy, because nga naman, unsa man, makasasala man ta. We are not worthy, no? Kasi pag isacrifice na to atong kaugalingon, di jud ta kaluwas sa to ang kaugalingon. So labaw na kung atong saligan ato alang mga good works, ato ang donation sa simbahan or unsa pa na dinha nga mag-donate gani ta, muhatag ta or unsa ta, mohinampog na dayon ta i-post pa jud nato sa Facebook nga nang hatag ko ani, nang hatag ko ana. Gingon gabaya sa Bible nga kumuhatag ang imuha nga right hand, ang imong left hand dili makahibalo. Is that possible? Dili kay one body baya no. So kung sa gibuhat sa imong right hand, natural makabalo pud ang left hand, di ba? So muna ang pasabot sa Ginoo na kung muhatag dayta ta magpahibalo sa uban, dili nga ipanabi pa nato nga naman. Kung gusto nimo ma-acknowledge ang imong nga paghatag sa ato pa, imo ra naghihimo for your glory and not for God's glory. Diba? O gusto niyo masikat para ingnon jud kanisikuan, minatagon jud dako kay na mo hatag, diba? So you're not doing it for God, but you are doing it for yourself. So unsa man na if you are doing it for yourself, that is pride, diba? O kay gusto mo ka para mulabaw ka sa uban, oh, that is pride. No? So muna nga kinahanglan nato ang Ginoo para matanggal na kay naajud. We are proud yun. We are sinners. We are liars. Munang how can we be pure? No? How can we be honest? Kung sa ato alang kaugalingon, munang atong i-surrender sa Ginoo ang ato ang kaugalingon, ang karaan nato nga mga kinahiya. Because once na ang Holy Spirit nagdwell sa ato, no? Galatians chapter 5 verse 22. Ato ning kuan isa-isahon, but the fruit of the Spirit is love, no? Joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Mudaghan kaayo ang fruit of the Spirit, no? Adunay love. So munang it is easy for us to love. Nga naman, we have God's love. Ang kanibitang love sa Ginoo nga naa sa atoa. So that is pure love. Dili nga love nga kanang kuan love nato towards the opposite, no? Lahi po ng love nato sa ato nga bana. But when you have God's love, lahi nga klase nga love, no? That is unconditional love. Nga kaya gani nato mo love sa ato ang mga enemies, no? We are praying for our enemies nga Lord, mabago unta ang ilang hunahuna, no? Humuka ilang hunahuna og kasing-kasing para mawala na sa ilahan ng mga hatred. Because if we have God's love sa ato ang heart ug sa ato ang mind, there's no room for hatred. So muna nga dili nato nata hatred sa ato ang bana, ano naman kay hatred sa imong bana nga imo gana siyang gipakaslan, di ba? Gipugos baday ka ana kanang ginatawag nila shotgun wedding no gitutukan kag baril para moingon kag I do. Wala di ba? So hay gani maskin pa og ning tutol imong magpapa ay iyo pakasal ana unsa man gipaglaban jud nimo. Nya karon mo na nung kaawayon. Unsa naman siya no? O kalahi naman gud na ining bag-uban na gid mo so makita na nimo ang tanan-tanan. Muna grabe ang adjustment pag marriage na. Lahi manggud to anang kuan pa no? Kanang mag-uyab pa lang. Sa man yung storyahan, puro naman pa sweet. Man ta mag-date. Man ta mangaon. Nga na pa lang, wala pa mo istoryahan. So here comes na ang mga anak, na mga bayron nun. O di ba, mag-uyab pa. Wala po kay bayron, kay napa kasi mong mama o papa, gasalig pa ka. Sa ibang kwarta, pwede na dahil diretsyo pang date. Ba't how about kung magbinyo na mo? Utanan, imuha na no? Pag-stand na ta, naanay nagsalig sa atuan, naanay mga anak, munang samot na yun, di ba? Oh. So, na I love, no? Lahi kaayo, kung puno ta sa Holy Spirit. So, na ay mga times po di ay, nga mulow day na, no? Ang Holy Spirit, bubitaw ng giingon, diha sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, nga, 18 ba na siya? Grieve not the Holy Spirit. Kainig mag-grieve po ng Holy Spirit, no? Dili ta puno sa balang espiritu. Muna nga masuko na dayon ta, makalimot ta. And then after that, makarealize ta, hala, mali jud kay to kung gisulti. Mali di kay to ako ang actuation. Good if you can realize that. Nya unsaon na lang kung gipatigbabaw pa nimo imong pride.
Didi ka ka-realize ato, tama ra gid nga akong gibuhat, kulang pa gani to. Di ba? Mana pa ka. So unsa na lang. Wala na di mahimo. Mahimo na di gubot kayo. Na unsa na, di na ta virtuous woman ana. No? So muna ang kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo. So always jud nga pangayo nato ang fullness of the Holy Spirit, no? O bitaw na nga, let's make it a habit. Sa morning, mag-ampo ta, mag-meditate ta sa pulong sa Ginoo. Kay para nga mag-ampo ta nga tanggala Lord ang tanan hatred, tanan unsa, and i-ready ko Lord, i-equip ko for this day. Mas kingod ka ng normal ra nimo, kintahay wala man kay trabaho, naara ba ka sa inyong mga balay, mas kiningon ana naara ka diya sa balay, pwede magyapon ta makasala, no? Kay kana sa atong huna-huna lang daan ug kasing-kasing nakasala na ta. So muna ang kinahanglan ato jung pangayoon sa Ginoo. Usahay kaning mga mama nga naara permi sa balay no, wala nakagawas, murag mga buryong na pud ka ba? O munang dali na lang dayon kay gamayng bikil. Musturya imong bana, masyagitan na dayon nimo. So wala nay harmony diha sa balay. O pero kung aduna tay love ni Jesus Christ, no? Ay love sa Ginoo nga naa sa ato ang panimalay, lami kaayo, no? Walay gugot sa ato ang panimalay because we know how to control our temper, no? Mahimo ta nga patient, no? Aduna tay joy, malipayon ang panimalay nga naay Ginoo sa ilahang panimalay. So bantayi sa inyong balay, kung wala gani mo'y kalipay, sige ra mo bagut-but, ang inyong husgutan puro problema, nagsige ra mo syagitay, wala jud ang Ginoo ana. No? Unsa may naana diha, mga evil spirits na. Nara manggod gihapon na sila, di ba? Unsa man day trabaho ni Satan, going to and fro. O, sige ra na siya panintal nato, sige ra na siya hunghong. Di naman galing ta niya makuha sa kamot sa Ginoo. No? Kay nahimo na tang anak sa Ginoo, iya na ta sa Ginoo. We are sealed by the Holy Spirit, pero pwede gihapon na siya maka-influence. Muna'y trabaho ni Satan karon. Gusto niya gubon ang kanang Christian home and Christian family. O kay mahimo na dayon ta nga stumbling block. Mahimo din tang kapandulan sa ato ang silingan. Kami yung sila, ay, nagsimba man na sila permino. Kung gano'n sige man sila away. Diba? Muna, dili ta maka pangimbita sa to ang silingan nga ali, manimba ta, manuman, permi madunggan nga sige mo siya, gitanay sa panimalay, walay kalipay, puro raaway, diba? So ato nang baguhon, di na nato himuon. So dako kayo og factor kita nga mga wife nga mahimo ana, no? So kung ang ato ang bana na suko or init magpabugnaw ta, sa mga atong buhaton, ampo dayon sa Ginoo, Lord, help me to control my temper. Help me to control my anger. Help me, Lord, kung unsay manggawas sa ato ang bakba. So pag ampo daan, kay ka na puro na tanasuko kayo, maot na jud kayo manggawas atong bakba. No, pwede mo balik tong ato ang old nature. So muna ato na siyang i-check per me. Kay ka na atong old nature, mutubo magud gihapon na kay napataning fleshly body na to. So pariha anang mag-garden ta, no? Para mga plantita nga mga mother nato din ha. Hi to my mother, certified plantita, nga na siya green thumb, mabuhi ang kanang mga tanom sa iyaha. So kanang giyon nila bisul-bisul or unsa ba tawag ana o kanang samo amang good bisul-bisul ang tawag nila ana, pero di ko kabalo kung unsay tawag ana diri. O kanang dali kay manubo nga mga sagbot, tanawa ra gud ibta karon pagkaugma naa puy ni sulbong, no? So in ana pud ta. Permi nato i-check ang atong heart ug mind. Mubitaw na nga giingon diri, di ba? Sa Joshua chapter 1 verse 8, sa atong buhaton, meditate the word of God day and night. Sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Di jud ta muundang pag-ampo sa Ginoo. So sa ato pa sister glad, wala na lang data, mga pilosopo, mingon no, wala nang tay buhaton ani, magsigira jud tag ampo. So ano na nato pagpanlaba, mag-ampo man ta. Kani magong pag-ampo, not necessarily nga kinahanglan magluhod ka, mag-close ka sa imong eyes, ingon ana, nahipod na nga time nga aduna jud tay intimate nga prayer diha sa Ginoo. And kanam kag pray without ceasing, in everything that you do, you are praying to God. Kay maskin man God pwede nag-drive
nag-drive ka, sa imo nga huna-huna, mingon ka. O di ba? You're talking to God. Pinaagi sa imo huna, maskin wala ka nagstorya, o nag-drive ka, o nag-anak ka. Ay Lord, thank you kayo. I have good health. Lord, uban ko, asa ko padulong. O, protection ni ko, in every buhaton na ko, Lord, i-guide ko, tama ba ni ako ang buhaton? So we ask God's help and guidance always. Kay sometimes we think, tama ang atong decision nga pagabuhaton, pero tama sa akong pananaw, pero dili di sa Ginoo. Sometimes po, there's tatataw na to, right thing to do, but then it is not God's plan. O di man gud ta makagrasp sa plan ni God, no? That's why we need to always pray. And then ang answer sa Ginoo, moabot ra gyud. Naa gyud siya intervention, no? Na gyud himuon ang Ginoo para dili madayon na imong plano kay dili day iyahang plan para sa atoa, no? So muna ang kinahanglan, always jud ta mangayo og tabang sa Ginoo. Pray without ceasing sa bisan unsang atong gihimo. Maskin pag nag-away mo na may arguments sa imong bana, pray. Pray, pray. Always ra jud pray. Kaya no kinahanglan nato ang Ginoo. Maskin sa unsa nga moment sa atong kinabuhi, malipayon ba ta, nagkasakit ba ta, nag-away ba ta, or nasuko ba ta. So sa tanan moments sa atong life, we need God. So tawag dayon sa Ginoo, pangayo dayon og tabang, and naka-receive ba tag blessing, naabay daghan kaayo material blessings, at wa pasalamat, ayaw kalimti. Mag-birthday gani tano, subo kaayo nga malimtan gani pagpasalamat ang Ginoo. Mag-happy-happy ta. Imbitahon pa nato ang kuan, mga amigo nato og amiga. Unya kay gusto po nato sila mapalipay, no, mo compromise ta. Di bitaw ko mo inom, pero kani magod ako mga amiga mo inom, mga goodness, ako silang palitan og ilim nun para pud sila malipay. Ayaw pagingon ana. No, di kinahanglan dili ta mo compromise, dili ta mo please og man, but we have to please God. Ato ang i-please ang Ginoo, dili ang uban tawo. Pwede ka mo please sa ubang tawo, pero dapat wala nimo nasilok ang Ginoo, wala nimo na offend ang Ginoo. It is not against God's principle. Di ba? Wala kinahanglan ta mo stand. Dili kay paling-paling ta kung kinsa ang ato ang kauban. Uban mga mga chismosa. So dinhi mahimo na po chismosa kay flexible ko para maka-join ko nila. Diri amo inom man ni sila, sige inom lang po ko gamay. So dili ingon ana no, wala tay stand. O kinahanglan mo stand ta. Kay wa na lang tay kalahian sa mga uban, no? Kanang dili iya sa Ginoo. Wala man ta nagpakahimong ang uban, no, basin ingon sila nga nagpaka-self-righteous ta, dili oy, no? Makasasala pud ta, pero nahimo tang righteous tungod sa Ginoo. Kay si Jesus ang naglimpyo, nag-cleanse sa tanan nato nga mga sala. Muna makaingon ta sa atong kaugalingon nga righteous, muna makaingon ta sa atong kaugalingon nga sigurado ta makaadto sa langit. Nga naman, it is because of God. It is because of what Jesus did on the cross and not because what we did. So dili tungod sa ato ang gibuhat, but tanan tungod sa gibuhat sa Ginoo para sa atoa, no? So nindot kaayo nga ato jud ang pasudlo ng Ginoo sa atong kinabuhi. Tanggalon nato ang atong pride para ang Holy Spirit maka-work sa atoa. So ang uban mag-ingon, ako na magidawat ang Ginoo, wala lagi gihapon ko na bag-o. Nga naman, wala nimo gi-surrender. Naagihapon ang mga sala nga imuhang gihimong favorite. Kabalo ba nang yawa sa atong mga paborito nga sala. O di mo dyan na permi iyang kuan sa imuha, i-feed sa imuha. No, matingala na lang ka, ay pamangkay akong pagbata nga ay galit man ko kasapot, ato na lang dayon ingnon, kuan siguro nino kadugunon man gud ko or hormonal imbalance, imo na to usahay nga basin mahimong rason. Tinuod man na ay factor, pero ato adjung pangayoon sa Ginoo kay di na lang puta pwede mo ingon nga gidugo ko mo nang gisapot ko. So muna nga maglikay o tinuod man gyud sa mga babae, no, kanang dugon ta when we have our menstruation. Marinit di dato ang kuan, so kana kabalo na ta nga init dan ato ang kuan,
ulo, lahigdaan ta, o kanang mood, anang panahon na. So maglikay ta, mga tag extra sa Ginoo, Lord, give me extra nga patience. Para dili ko mga walay kagubot or unsa, no? Lisod bang pulog, sige ra tag-ingnon nga, adjust na akong bana. Ayaw po pagingana. No, maghimo po ta og effort po, no? So, but the fruit of the Spirit is love, joy, nindot kayo ng malipayon nga panimalay, oy, no? Na ay peace, nindot kayo ng wala nagkagubot, no? Na ay harmony sa inyong panimalay, maayo ang relasyon sa kamo nga mag-asawa, no? Sa bana og asawa, nindot ang relasyon sa papa og sa iyahang mga anak, sa mama og sa iyahang mga anak, ang mga anak pod nindot og relasyon, no? Nagkahiusa sa pagpangalagad sa Ginoo. So, malipayon, lami kaayo jud ang feeling. O, di lang kay feeling, lami jud kaayo ang kinabuhi nga naay Ginoo. Kanang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo. Ako, I'm so blessed. Happy kaayo ko sa amo ang family, no? Ako ang mama, akong papa, ginurture me, and I can proudly say nga kami nga magigsuon very close naman mi GC sa every mahitabo sa mga kinabuhi. I have this work, padulong na ko sa work. Si Hana, bago man siya, nagbalhin sila og California, asawa sa akong manghod nga kambal, si RG. So si Hana, nag-post siya dito nga, pakita siya, look, muna ako ang kuan, bago nga building sa akong gitrabahuan. So kami pod connected, kabalumi sa kung unsa ang mga kahitabo, no? And magkuan kaning nindot na naamoy GC nga maskin lagyo na ang mga magsuon naamoy kanang kuan connection with each other, kabalo man sa nang hitabo sa ilang kinabuhi, magtabangan na mo og pray, maskin simple lang nga ana ako kuan fever karon, akong anak nagkasakit, inganing ana, grabe, overwhelming dayon ang mga tabang sa prayer, sa financial, sa moral support. Nindot kaayo. No? So muna nga lami kayo. So giun sa man nga para magkahimo og ingon anak ka strong nga family, nag-start na sa ginikanan, gitrain nila tarong ang ilahang mga anak, and always gina-instill sa ilahang nga mind nga kung naa na gani mo tag sa kapamilya, hinaut unta nga mapasa pud ninyo ang pulong sa Ginoo nga amoa nga gitudlo sa inyo ha. So number 1 nga dapat itudlo nato sa atong mga anak, pulong gyud sa Ginoo, kahadlok sa Ginoo. So dili pwede nang have no fear, be yourself, dili. Kung ang magaling tayo angay kahadlukan, that is God. We must have God's fear. Hadlok dapat ta sa Ginoo. Kung nakaabot pa lang ta sa Old Testament, no, pasalamat pa karon kay grasya ta, dunay merciful ang Ginoo. Kanang sa una, kuyaw kaayo pag makasala sila, o pwede sila diretso patyon. O, kanang sa Old Testament, di ba? Wala lang nakahatag sa tithes. O, napatay, o kita, usahay, ma-fail ta, no? Paghatag sa atong tithes, for di ta faithful, di kita kasi mausahay. So, salamat gani ta, no? So, nindot kayo, muna nga, bata pa lang, di naman guna pwede. Munang train up a child sa Proverbs 22, verse 6. Gingon diya nga, train up a child. Wala gingon nga, train up a teenager, train up a man, train up a woman. Bata pa lang. Muna nga dapat consistent ka. Dili mo na pwede nga tuduan na to, ay, inigkuan na sila, teenager na, so dili. Masin ka ng mga bata, ay wala na mo pauban ng simbahan ang bata, kay banha, manggod. Pero sa pa na mo pa simbahon, ay na og nagahi na. Naman na siya buot, no? Kanang mga toddler na to, kabalo na sila. So dapat diha pa lang edad, ato na sila i-train. No? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So muna nga, maskin imuhang anak, malayo na sa imuha, nag-college, asa nga lugar, o sila-sila na lang, or nag-work na sila, unsa man, imuha man gitrain, naa-permi silang hunahunag kasing-kasing ang kahadlok sa Ginoo. So kahadlok nga mohimo og sala. Makahimo manggaling og sala, pero dili magpakasala. Lahi man gud nakasala ka og magpakasala. Ano nagpadayon na lang jud ka, giganahan na jud ka, wa na jud kay konsensya, nag-enjoy na kay ka sa imong nga sala. Nagahimo pa kag set up para ma-maintain nimo ni nga sala and ma-enjoy kaayo nimo. Diba? So dili jud na siya maayo.
Muna nga, makasala manggaling ta, pangayo din pasaylo sa Ginoo and pangayo sa Ginoo and pray to God nga dili ani siya nimo mahimo og balik. No? You have learned from that mistake nga ma-fall day kung ingon ani, so magbantay na jud ko ani, no? Ay madapa ka kaisa, pero nadapa na pud ka balik-balik with the same mistake, dili na jud na siya maayo, na jud ka nagbantay, no? Mugay nang gingon sa Ginoo nga, walk circumspectly, magbinantayon ta sa ato ang mga lakang o sa ato ang mga steps, no? So nindot kaayo nga naani sa ato ang panimalay. Muna nga dapat matag member sa usa ka panimalay nakadawat jud kay Jesus Christ nga naman they are filled, no? Nagdwell ang Holy Spirit sa ilaha. So kung nagdwell ang Holy Spirit sa atoa, no? Matag member sa ato ang family, muna ang buklod sa atoa. Nga naman, di man tama pride, atong ipaubos na atong pride. Na jud tay mga indifferences, maskin pariha tag mamagpapa, pariha taog ka ng dugo, mga igsuon nato. Pero ako mga ni igsuon nga kambal, no, dungan yun na sila diha sa womb, dungan og pagdako, manang grabe pud kay na sila ka-close, marag sumpay og tinai. Pero maskin pag ingon ana, naagi hapoy time nga dili sila magkasinabot, no? Nga ay kanang lahi sila og idea. Nga na pud sa family, but there is respect. Ipaubos nato nga atong kaugalingon para ma-united gihapon ta. So sakit paminawon nga pareha na sa tuwa nga family, mag-away ta tungod sa kwarta, tungod sa mga material things, sa gagmay nga mga yuta, which is dili dapat, no? O kay kung pariha ra unta tag love, no? Pariha unta tag Holy Spirit, pariha unta tag espiritu nga naa sa atoa. Ang Holy Spirit ang mo guide sa atoa. So muna nga usa unta ta og goal, usa unta ta og mind. We have one mind, one heart na dili ta mag-inawayay, no? So naay long suffering o kaya nato tiison kita mga nanay, no, mga mommies. Pinanglan kabalo jud ta mo antos kay sa kaminyoon dili tanang panahon na at maayo, no? Maski pagani ang mga dato, min kag may man sila kay dato man makapalit dayon sila. Pero nga naman lagi daghan mga dato nagbulag. O kaya naman wala sa money. Dili na pasabot kay akwarta mo sila mapalit nila, dili tanan mapalit. Di ba? So maski pag na may kwarta pero wala na jay gugma sa inyong nga family, unsa man na mabungkag. Muna nga kung wala jud ang Ginoo, no? Dapat manggod ang atong foundation is God o ang pulong sa Ginoo, the word of God. Buhi gud ni living word of God, no? Gentleness, goodness, faith. So dako ang ato ang pagtuo dapat, no? Ang ato pagtuo na adya sa Ginoo. Luke 1 chapter 37, for with God nothing is impossible if we have faith in God. Tungod man na nagbase man na sa ato ang pagtuo, no? So gentleness, goodness. Dapat mahimo tang gentle. So lisod ng puro na lang daanon nato sa palo, puro daanon nato sa syagit-syagit, no? Muna usahay magahi ang ato ang mga anak. So ilahi pod, no? Muna nga pangayoon nato sa Ginoo, unsaon nato nga ang atong anak makapaminaw sa atoa. Munang ma-train nato sila og tarong. So daghan pa kay ning fruits of the spirit, meekness, temperance. So kinahanglan nga kuanta, no? Temperate ta. Against such there is no law. So verse 24, gingon diri, and they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. So dapat atyo nato na katong pagpalansang ni Jesus Christ sa cross, na appeal daw didto na crucify ang atoang flesh, ang atoang affection, o patyo nato ng mga wrong natong affection, patyo nato ang mga lust, no?
mga grabe ba nga kagustuhan nato nga ubang mga tawo sa sobrang nga lust, sa sobrang nga greed, buhaton na lang nila bisan unsa, wala na sila pakialam ang relationship, wala na koy pakialam ng relationship, wala na koy pakialam sa bisan unsa, mupatay na og tawo, manakit na og tawo, wala na. Ano man, it is because of their lust, ilang greed. Basta kay makuha na ko kung gusto in any way, di ba? So muna nga dili jud magkasinabot kung ingon ana. So dapat ato ang i-crucify, no? No? And they that are Christ's, kung kita iya na sa Ginoo na anatadiha ang Hesukristo, have crucified the flesh with the affections and lusts. Verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Verse 26, let us not be desirous of vainglory. Umumang guni ang problema, no? Vainglory. Tungod gihapon sa pride. Mauman na, di ba? Tanawa, si Lucifer. So man nga downfall. It is because of pride. So munang dapat patyon dyan na nato ato ang pride. Saka naman po siya, putlag yun, no? Samtang gamay pa lang, tanggala na, ayaw na siya i-feed ang imuhang nga pride, ayaw i-feed ang imuhang mga sin, kinahanglan atuan ng kuan, kaaway nato ng sin, dili magudang kaaway nato ang kapamilya nato, dili ang ato ang ngabana, dili kanang sala. Ang kanang ato ang kontra, ang devil, muna siya, no? Muna siya ang naga-influence sa ato ang bana or sa ato ang anak or sa uban, no? Or sa silingan. So dili sila ang ato ang kaaway, kundi ang sala. Diba? Ang yawa nga mo naga-influence sa ilaha. So dili ta mahimong desirous. Let us not be desirous. Let us not desire vain glory, no? Unsa may tabuan na, we are provoking one another. We are envying one another. So kana no, kanang envy gyud, mga hatred, anger, mo jud na ang dili maayo. So magbantay ta nga kung naa na gani envy, ato ang heart envious na gani, mo try na ta og compare sa uban. Panggala dayon, patya dayon, dili na to ikumpara nga tong kaugalingon sa uban. Magtan-aw ta sa mga material things, magtan-aw ta physically, so dili dapat, no? So kinahanglan nga naa nato ning mga fruit of the Spirit for us to be kana a virtuous woman. Ay kung sa atoa lang nga huna-huna nga kuan buutan man ko, ginahimo man ako ning ani, I provide for my family, but it is not enough. Kay usahay kana siya atoa lang nga prinsipyo, no? Dili di ay sa prinsipyo sa Ginoo. So tama siya, right siya ang pag-train, right sa akong pananaw, but dili di ay sa pananaw sa Ginoo. That's why we have to ask God for help, no? Okay, that will be all for our Bible study for this morning. So I hope no nga ato ang i-review and i-jot down nato tong mga verses nga ato ang na-tackle for this morning, i-review sa inyong panimalay. Dili pud na tanan, no? Lahi pud ang pagpakigstorya sa Ginoo kung inyuhan na siyang basahon utro ang mga verses. So lahi pud ang insight nga moabot sa inyoha. And then thank you sa tanan nga nag-view. Okay. Sa ato ang mga kay Ate Sally, no, Marbot, thank you for watching. Sila Sister Risa Villacruzes, kay Ma'am Wilma, sa akong auntie nga naa sa New York, kay Tita Virgie, sa ako ang mama nga naa sa Balyangaw, no, thank you for watching. And then kay Sister Lani 40, kinsa pa ba ang mga uban sila sa Bislig, no? Sa ako ang auntie, sila Auntie Nin, Tita Dalia, De Castro, manaa din ha sa Bislig City. Thank you very much.
sa Japan from Ate Jaja. Thank you nga nagasubaybay jud ka kanunay sa ato ang Bible study. And then kinsa pa man ako ang wala na mention din no. So thank you kaayo. Salamat sa tanan nga nag-view and to continue to support. Please pray for our program, no? Para ato ang mga women ma-empower. O magdinasigay ta, mag-inampuay ta sa matag usa kay dili po dalim ang ato ang role, no? Lahi po ato ang mga roles sa ato ang mga bana. Even mong mga yung tagtabang sa Ginoo kay we are the weaker vessel. So ato na siyang accept. But it doesn't mean nga weaker vessel ka. Wala tay mahimo kay dako pod kaayo. Lahi pod ang role of office nga gihatag sa Ginoo sa ato ha. So, thank you sa tanan nga nag-view. And then tomorrow will be our Thanksgiving Sunday. So pasalamatan nato ang Ginoo sa tibuok na tuig. Paspas kayo ang panahon no. Time flies so fast jud kay 2024 hapit na jud kaayo. And pasalamat ka sa Ginoo anak abot ta anak nga tuig and for all the blessings nga gihatag sa Ginoo and sa tanan nga mga hardships, sa tanan nga mga problems nga nalabangan nato anak nga tuig. So we invite you to join us sa ato ang Thanksgiving Sunday, December 17 tomorrow at 9:30 a.m. So please don't be late. Tagaan nato importansya ang Ginoo no, ang pagsimba sa Ginoo. Kana bitaw nga ta sa ato ang trabaho, magdali-dali man ta no, mahadlok ta sa atong boss, mahadlok ta nga malate, o kay mag time in, time out, pero ang Ginoo nagtan-aw sa ato. So I hope Saturday pa lang i-prepare na nato kana ra bang pagkasayo, dako kayo og factor nga naa sa inahan nga naman ang damo na daan nato nga mga sanina kay usahay kaning sanina kaning babayi kapila mo ilis no kapila ta mo ilis so i-ready daan nato para nakahang na ready na tanan ilis na lang. And then tomorrow, i-pray na to. Kay kabalo ka, kanina bang yawa, maayo kaayo. Daghan kayo siya panghimuon anang Saturday night o Sunday morning. So we have to prepare sa ato ang kaugalingon. And we see to it na every Sunday, especially tomorrow, our Thanksgiving Sunday, ato ang tagaan o importansya o pagpasalamat sa Ginoo. So i-invite pwede po nung mag-invite no sa uban and then i-remind po ang uban nato nga mga dear sisters nga na-absent po no wala na po nakapadayon sa pagsimba. We don't know kung saan ilahang mga kuan po no ginaagian. So ato sila nga i-pray. And then, please continue sa akong uban ng mga programs every day, 7 to 8, ang ato ang devotional. Kaya ato dyan nang gi-practice sa ato ang simbahan na kinahanglan, mag-meditate ta sa pulong sa Ginoo sa adlaw-adlaw. So, we will always be reminded. Kaya usahay, maluya ta kung every Sunday lang. So, samot mag-absent pa ka, di ba? O usahay po, tunga-tunga lang sa kuan. Karang prayer meeting o kani adlaw-adlaw jud no si Brother Christopher Villacruces ang nagadala sa atong devotional. So atuan nang suportaan muhatag ta sa atong mga verses nga maka-inspire sa matag usa sa atoa lahi-lahi tagiagian matag week. And then sa Wednesdays pod sila Sir Sam o si Manong Solomon bakalan mo no sa ato ang midweek prayer meeting every Wednesday 6:30 to 7:30 and then sa ato apod nga Bible study group for women and young ladies kani sa ato 10 to 11 every Saturday and sa Sunday afternoon pod every 2 o'clock ang gospel hymn session sa ato mga young people, no? Atong tagaan o pasidungog, dili kay magsitag kanta-kanta sa mga video kino. So salamat tani ato mga young people na nagpadayon gid sila ani nga ilaha nga platform nga ihatag no dili man kayo ta mga golden voices pero ang Ginoo wala nagtan-aw kay usahay gusto nato perfect kaayo ang ato ang pagkanta nindot man na no pero dili na may maghimo nga kuan makahinder sa ato to offer our voices no so ato ang kuan ihatag sa Ginoo ang pinaka-best. So, dili ta mo ingon nga di man kay kumaayo og tingog, di na lang ko mo appeal ana. So, appeal nga naman i-enhance na siya sa Ginoo.
Okay? And then after that, 2:30, si Brother Real 40 sa ato ang prophetic pod, no? Ng mga messages. So please support our ministry. Mag-inampuay ta and mag-ginasigay ta sa matag usa. So let us pray to close this. Our most gracious and loving Heavenly Father, dear God, we thank you for this wonderful Saturday morning that we have continued our Bible study. Lord, thank you for the message that you have given to us, that for us to be a virtuous woman, we need you, O God, because we cannot do anything without you. Lord, help us to have the fruits of the Spirit. Help us, Lord, to be a virtuous woman. Help us, Lord, to take out the pride in our lives, the hatred, the anger, the envy, and everything, O Lord, that will hinder us to faithfully serve you and obey you, O God. Help this platform, O Lord, that we may continue. I hope, Lord, that everyone who is listening this, Lord, will be blessed. And I hope, Lord, that you will speak and talk to them, O God. Help us to be good mothers and wives, O Lord, to bring blessing, O God. Be a blessing to our family. Dear God, be with us and give us always, Lord, good health and protection. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.